This is reflected in Catholic canon law, which states, Christian faithful are also obliged to promote social justice and mindful of the precept of the Lord to assist the poor from their own resources. Kaya nga ni, apoy ra kayan, sabi ni Christian faithful, mga katiwala, no? Kita, igwamang kitang obligasyon na tuwangan ining mga nagtitirios, no? Tuwangan, mga katiwala, hali sa satuya man sa diring kakayahan. Oh, di ba? Hali man sa satuyang sa diring kakayahan. Kay puhan taman ining atubangon, mga katiwala. Dahil man ini dapat pagtalikudan dahil anta iyo man ini ang kasuguan sa tuya kang kagurangnan. Iyo man ini ang pinagsasabi sa tuya. Apura ka yan. Ang simbahan susog sa pangapudan na ini o sa katukduan na ini kan simbahan, mga katiwala. Yaon man ang pinag-aapod na social arm kang simbahan. Sa bilog na Pilipinas, igo kita kan Caritas Philippines. Sa bilog na Kinaaban, igo kita kan Caritas Internationalis. Digdi sa to sa Legazpi, igo kita kan Social Action Center kan Legazpi o Caritas Legazpi. Asin sa ibang mga dioceses, archidioceses, igo ka yan. Tanganing yaon ang suporta kan simbahan sa mga nagtitirios. No? Kasabay kaya ng pagpatalubo, siyempre kang pagpatalubo kan pagtubod. Kay puha na magsarig ang pagtubod na nga ni itong mga pigtatao mo na mga bagay magtalubo sa inda. Dahil maging one-shot deal ang sistema. No? Dahil maging one-shot deal ang sistema. Pagkatapos talikodan, mga katiwala. Bako araw gayan, kaipuhan, sustainable manggiraray. Sustainable mga katiwala. And parte ka yan, sabi ko nga ni, ining mga pagtaunin edukasyon, no? Educating them, pag-edukar sa inda, tanganing, halimbawa, matapos na ang programa para sa inda, igwang nawalat na kaaraman na pwede nindang gamiton kung magbuhi na ang programa sa inda. Mga katiwala, siyempre, igwaman nin pagtalubo yan. No? Dahil mananggad iyan mapundo na tius nang talaga. Maabot ang panahon na mahawas iyan sa pagtios, mga katiwala. And, siyempre, babayaan naman ini, tanganing so iba, yun naman ang simbagan, mga katiwala. Garubaga, purpose, kang gobyerno, sa irarom kang DSWD, no? For peace. Once na nahiling kan gobyerno, kan DSWD na naglampas ka na duman sa criteria ninda, bubuhian ka na. Tabako ka ng poor. Non-poor ka na. Mga katiwala. Igusin ng kriteria. Non-poor ka na, bako ka ng pobre. So, babayaan ka na. So, mga nakuha mong mga pag-aadal, so mga inputs na tinao sa indo sa mga family sessions nindo, mga katiwala, kaning mga membro kan Porpis, iyo to ang mawawalat sa imo. Dahil man ito dadarahon kan DSWD, dahil man ito babawi un giraray sa indo kan gobyerno, iyo to ang mawawalat sa indo. Parehas man iyan, mga katiwala. So itinarao sa indo bilang beneficiaryo kan mga programa kan simbahan na sa mga nagtitirios, pagabot kan panahon, paghali ninda,
Di man babawiun sa imo sunaaraman mo. Di man babawiun sa imo, di man hahagadon liwat sa mga nanukdan mo sa mga pagtaunin edukasyon para sa Indo. Kundi mawawalat iyan sa Indo. Mawawalat iyan duman sa mga beneficiaryo kan mga programa kan simbahan. Mga katiwala. No? Iyon ni ang kuya ni sa tuya. Okay. Padagos kita kan sa tuyang pag-or-istorya. Benedict XVI has taught that love for widows and orphans, prisoners and the sick, and the needy of every kind is an essential as the ministry of the sacraments and preaching of the gospel. Yeah. Essential, kinakaipuhan, mga katiwala. Siring kan predikar kan ebanghelyo asin pag-administrar kan mga sakramento. Mga katiwala. Adi, pag-ataman. Duman baga kan si Kristo yang unig di sa kinaman. Ini ang mga pinag-ataman niya. Pinagtatawanan niya nin panahon. Pinagkukumparar niya sa kahadian ng langit. Ang mga pobre, ano? Mga katiwala. The preferential option for the poor and vulnerable includes all who are marginalized in society. Yan, marginalized. Kung sabihin, kung sa laylayan, kung sa Bicol, paraspasan. Yo, pigtatag doon magaso kung an atop kan harong mo nipa. So ultimong iagihan kan uran kan tubig kan uran bago magbagsak sa daga. Duman paraspasan pigapuntan sa Bicol. Paraspasan. Including unborn children, mga dainamundag na mga aki, persons with disabilities, the elderly and terminally ill, the victims of injustice and oppression, mga katiwala. So bako sa natabi, mga tugang, so mga nagtitirios na, sabi ko kasubago, daing kwarta, daing pagkaon, daing harong, kundi human in yan sinabi. Biktima nin injustisya as in oppression. Arog ka itong mga biktima kan war on drugs ka nakaaging administrasyon. Mga katiwala. Mga persons with disabilities, PWDs. Kaya nga nidigdi sa to sa diocese, may kuyang kita, may programa kita manungod dyan. No? May sarong kitang ministry na nag-ataman sa mga PWDs. And digdi sa Radio Veritas, por dahil kan ministering iyan, sa pangingenot ni Father Jem Penetrante, may programa kita digdi kada Sabado, hapon. Sabado itong hapon na day. Kung saan showcase tadigdi ang mga magurang kaining may mga PWDs na ini, mga katiwala. Dahil lanta, dahil man nangangahulugan na person with disability ka, dahil ka ng kakayahan. Minsan nga, di daraog pa kita kaayahan. Unyata, may ganahan daw ako sa PWD na matibay mag-drawing. Dahil man ako tanaw mag-drawing, di daw ako. Mga katiwala. Adi, minsan na nanineglect ini, nawawalat ini. Mga katiwala. No? Nawawalat. Arog na sa nagtabi kan sarong programa kang ano iniyo, St. Jude Tadeus. Naging inclusive ang misa.
dahilan ta, igwa ng sign language na nagpapahiling sa mga persons with special needs, mga katiwala, mga persons with special needs, nakakapartisipar na sinda sa misa. Bako na sindang si vlog sa bilog na komunidad sa pagsimba. Di ba? Mas gusto na nga ningunyan kan mga kan ibang tao na magsimba duman sa misa na igunin sign language. O dyan sa St. Jude magsimba po kamo dyan. Igwa dyan. Lingaw ko sana so schedule. Pwedeng makukudot ako kanin ni Father Jim. Alas 3 na hapon. Alas 3 na hapon. Diba? Mga katiwala, inclusion. Di nang nawala. Diyan sa parokya ni San Esteban Protomartir, iko dyan in misang Tagalog. Bako na sa ng Bicol. Bako na sa ng English. Tapagabot sa misa Tagalog, di kita nakakasirimbag ta Tagalog, di kita tao. Ngunyan, igwana kitang pwedeng partisipara na makakaukod kita, magsimbang ibang tataramon sa Tagalog, apuera kan English, naturalo na sa tuan English na misa, pag Tagalog, pangalas ka. Di ba? Ngunyan makakanood na kita, makakaparticipate na kita. Pag dumanta sa Manila o kung saan man kitang lugar digdi sa Pilipinas na magsimba na an misa Tagalog, makakapag-participate ka na. Bako na sumisa Tagalog ang pigsisimbag mo. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang simbag mo, Bicol. Kaya nadangog ka kang kataning mo. Tinilingan ka. Iba ang simbag mo. Minsan di kita nakakaparticipate. Di kita totoo kan Bicol ay Tagalog na ama niya mo. Diba? Di kita totoo kan Tagalog na luwalhati sa Diyos. Pag umawon, di kita totoo kaan. Pero por dahil natawan kita ng oportunidad na makapagselebrar kan misang ini sa lingwaheng o sa tataramo na Tagalog, nakanood kita. Sabi, mga katiwala. Okay. Apura kayan, yaon man dyan sa mga elderly, asin may mga hilang ng delikado, terminally ill, o mga gurang. Ang mga parokya may mga programa para sa pag-ataman kan mga gurang. Para sa pag-ataman kan mga gurang. Kadakol man ang mga programa pag-ataman sa mga gurang. Pero garo day pag itang ministry for the elderly sa mga paharisis ngayon garo day pag ita day ko aram elderly ministry day kitang family life, lolos and lolas. Yan, tama. Lolos and lolas. So, grandparents. Pero grandparents, grandparents. Yan, mga katiwala. Sa irarom kang Diocesan Commission on Family and Life. Mga katiwala. So, grandparents organisasyon. May organized kita kaandig di sa diocese, mga lolos and lolas. Dahil nangangahulugan ng mga kuyan talaga, kundi mga gurang. Mga gurang. Diyan sa parokya ni San Joaquin asin Santa Ana sa Malinaw, maray na pagkahapon tabi, Father J.R. Duro Domingo, igwa dyan in libreng papamahaw. Sa mga gurang. Pag-ataman kan mga gurang. And ining programang ini, nagsupay na sa ibang parokya. Igwa na kainingon yan duman nagpupuon-puuna o nagpuuna nga ni sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa Estancia Malinaw. Pinag-administraran ni Reverendo Padre Dante Mihiliano. Yan. Estudyante ko yan pa, no?